Good morning, magandang umaga po ulit sa lahat. Welcome again to my channel and welcome again sa ating Bible reading na naman ngayong umaga. No? Excuse me. Ngayon ay babasahin natin ng 13 to 15 dahil kahapon ang binasa natin ay 10 to 12 ng 2 Kings pa rin. Nandito nakasulat dito sa 13 to 15 ng 2 Kings, marami dito ang sinalaysay dito yung mga iba't ibang paghahari ng mga kanilang mga anak. Pagkatapos ng ama, yung kanilang anak naman ang naging hari. Nagpatuloy yun sa kanilang mga lahi-lahi. Sabi dito sa chapter 13 ng ikadalawampung-tatlong taon ng paghahari sa Juda ni Joas na anak ni Ahazias. Nagsimula namang maghari sa Israel si Jehoahaz na anak ni Jehu. Naghari siya sa Samaria sa loob ng 17 taon. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan rin niya ang mga masasamang gawain ni Jeroboam na anak ni Nebat na nanguna sa Israel para magkasala. Nagpakasama rin siyang tulad nila dahil dito nagalit si Yahweh sa Israel, kaya hinayaan nitong matalo ito ni Haring Azael ng Syria at ng anak nitong si Ben-Hadad. Nanalangin si Jehoahaz kay Yahweh at pinakinggan naman siya sapagkat nakita ni Yahweh ang kalupitang dinaranas ng Israel sa kamay ng hari ng Syria. Binigyan sila ni Yahweh ng isang tagapagligtas na siyang magpapalaya sa kanila sa kapangyarihan ng Syria. At muling namuhay. Muling namuhay ng mapayapa ang mga Israelita sa kanilang tahanan, ngunit hindi pa rin nila tinalikuran ang kasamaan ni Jeroboam na umakay sa Israel para magkasala. Hinayaan nilang manatili sa Samaria ang haliging simbolo ng Diyos-Diyosan. Ito yung ayaw ng Diyos, di ba? Ito yung haliging simbolo ng Diyos-Diyosan, si Asherah. Walang natira sa hukbo ni Jehoahaz maliban sa 50 mangangabayo, 10 karwahe at 10,000 kawal. Parang alikabok na dinurog ni Azael ang buong hukbo ni Jehoahaz. Ang iba pang ginawa ni Jehoahaz ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at inilibing sa Samaria sa libingan ng kanyang mga ninuno. Humalili sa kanya ang anak niyang si Jehoahaz, no? Laging ganun, no? Mahalili talaga yung kanilang anak. Sabi naman ulit dito pa rin sa chapter 13 ng ika-37 taong na paghahari ni Joas sa Juda, si Jehoahaz na anak ni Jehoahaz naman ay nagsimulang maghari sa Israel. Naghari siya sa Samaria sa loob ng 16 na taon. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nagpakasama rin siya katulad ni Jeroboam na anak ni Nebat. Nagbulit sa Israel sa pagkakasala, wala siyang pinag-iba sa kanila. Ang iba pang ginawa ni Jehoahaz, pati ang pakikipaglaban niya sa haring Amasias ng Juda ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Jehoahaz at inilibing sa Samaria sa libingan ng mga hari ng Israel. Si Jeroboam ang humalili sa kanya bilang hari. Si Eliseo, nung panahon na yon, si Eliseo ay ito yung propeta, di ba? Lingkod ng Diyos, ng ating Diyos. Si Eliseo ay nagkasakit ng malubha
at dinalaw siya ni Haring Jehoas ng Israel. Lumuluha nitong sinabi, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel. Inutos ni Eliseo sa hari, kumuha ka ng pana at mga palaso. Kumuha naman si Jehoas, muling nagutos si Eliseo, humanda ka sa pagtudla. Sinabi ni Eliseo, banatin mo ang pana. Binanat naman ng hari, at ipinatong ni Eliseo sa kamay ni Jehoas ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, inutos ni Eliseo, buksan mo ang bintanang nakaharap sa Syria at itudla mo ang palaso. Sinunod naman ito ni Jehoas. Sinabi ni Eliseo, iyan ang palaso ng tagumpay ni Yahweh laban sa mga taga-Syria. Lalabanan mo sila sa Apek hanggang sa sila'y malipol. Ngayon kumuha ka muli ng mga palaso at itudla mo sa lupa. Sumunod muli si Jehoas, 3 beses siyang tumudla sa lupa. Dahil dito'y pagalit na sinabi ni Eliseo, bakit 3 beses ka lamang tumudla? Sana'y 5 o 6 na beses para lubusan mong malupig ang Syria. Sa ginawa mong yan, 3 beses ka lang magtatagumpay laban sa Syria. Dapat pala marami, no? Maraming beses siyang pumana sa lupa. Dapat mga 10 para 10 beses din siya magtatagumpay, ano? Pagkatapos nung panahon na yon, namatay si Eliseo. Inilibing ng panahong iyon, nakagawian na ng mga Moabita na salakay ng Israel taon-taon tuwing tagsibol. Minsan may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki. Walang ano-ano ay may natanaw silang pangkat ng mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya't sa pagmamadali naitapon na lamang nila yung bangkay, ano? Sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad, pakinggan nyo to Kaya't sa pagmamadali naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. No? Napakabiro mo, kalansay na lang pero makapangyarihan pa lang, ano? Hindi yun nalaman siguro ng ibang tao, ano? Pero madikit lamang sa buto ni Eliseo, ang lingkod ng Diyos, mabubuhay ang tao, no? 'Di ba? Nabuhay ang bangkay at bumangon. Sumunod, ang Israel ay pinahirapan ni Haring Hazael ng Syria sa buong panahon ng paghahari ni Jehoahaz. Ngunit kinahabagan sila ni Yahweh dahil sa kasunduan niya kina Abraham, Isaac at Jacob, kaya hanggang ngayon hindi ito hinayaan lubusang malipol ni pinabayaan man. Nang mamatay si Haring Hazael ng Syria, ang anak niyang si Ben-Hadad ang humalili sa kanya. 3 beses siyang natalo ni Jehoas at nabawi nito ang lahat ng bayan ng Israel na sakop ni Hazael sa panahon ng paghahari ni Jehoas na ama ni Jehoas. Humigsi lang, ano? Jehoas. Tapos nagsunod-sunod nga rito, no, marami ng kasaysayan na lumabas ang paghahari ni Amazias sa Juda. Tapos sumunod ang kamatayan ni Haring Amazias ng Juda. So ganun, ano. Pero sa napakaraming hari ang hindi kinalugdan ng Diyos dahil sa ginawa nitong kasamaan at yung hindi nila pagsira dun sa Asherah pole, yung sinasambahan ng mga Israelita, ng mga tao noon na hindi naman dapat, no, na ayaw ng Diyos, gusto nga ng Diyos na gibain yung lahat. Pero may mga hari dito na kinalugdan naman, ngunit hindi pa rin nila pinagiba yun, yung Asherah pole na yun.
At nagpatuloy pa rin sumamba ang mga tao, nag-alay pa rin doon, nagsunog ng insenso, no? Kaya hindi pa rin sila talagang ganoong nagtatagumpay dahil sa Diyos kasi ay napakalaking kasalanan yun o karumal na kasalanan ang pag-aalay sa Diyos-Diyosan, no? Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Siyempre tama naman dahil siya lamang ang ating Diyos na buhay. Siya lang ang Diyos na nagbigay ng lahat sa atin at nagbigay buhay sa atin. Tapos sasamba ka sa ibang Diyos na wala namang buhay, na hindi ka naman binigyan ng buhay, hindi naman nakakarinig talaga dahil ito'y gawa lamang ng tao, ano? Siya pa rin dapat nating sambahin ng buong puso at kaluluwa. So nagpatuloy yun hanggang chapter 14, hanggang sa ayun na nga ang paghahari ni Jeroboam sa Israel, ang paghahari ni Azarias ng Juda hanggang chapter 15, na nagpatuloy ang paghahari ni Sailum sa Israel, ang paghahari ni Manahem sa Israel, nagpatuloy yan, ano? Ang paghahari ni Peka sa Israel, ang paghahari ni Jotnam sa Juda. So iba't iba, no, is sa Israel, sa Jotnam, may mga sinalakay sila, naglaban, nagtagumpay, ano, pero merong kinalugdan ng Diyos na naging hari, ano. Pero yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi pa rin nila sinira, ano, yung pinatayong yun, ano, yung templong yun, no, hindi pa rin talaga nila sinira, ano. Kaya nagpatuloy pa rin ang galit ng ating Panginoon sa mga hari at sa mga tao noon. So, pero yun na nga, yung mga hari, syempre, inilibing pa rin sa libingan ng mga hari, ganun pa rin, patuloy pa rin yung kanilang ginagawang ganun, ano. Yun lang, ano, maano natin, no, medyo maiksi lang, pero kung babasahin ko kasi ito, ang mga kwento lang naman dito ay yung paghahari nga ni Salum sa Israel, ang paghahari ni Manasseh, tapos namatay at inilibing, gano'n, no. Nagpatuloy ang kasamaan ng mga hari, so gano'n, no. Pwede nyo rin yan i-check sa inyong mga Biblia kung talagang gusto nyo mabasa yung kanilang mga paghahari, no. So nagpatuloy yun. Hanggang sa 16 nga, no, bukas ng umaga, ang paghahari ni Ahaz sa Juda, no, nagpatuloy yan. Yan si Haring Osias ng Israel, ang pagbagsak ng Samaria. So bukas, ano, yan naman ang ating babasahin, no. Pero makikita nyo pa rin, maririnig nyo pa rin na ganun pa rin, no, na kinalulugdan ng Diyos at naaawa pa rin ng Diyos kapag nanalangin, kagaya dito sa ating nabasa na may isang hari din na humingi ng tulong at tinulungan niya. Subalit yung Asera Paul na sinasabi na pinagsasambahan ng mga tao doon at pinag-aalayan at pinagsusunugan ng insenso ay hindi pa rin nila ginigiba, no? Pero ganun pa man, pinakinggan pa rin sila. Sobra tayong mahal ng Diyos. Ano man ang ating kasalanan at nagawang pagkakamali, tinalikuran man natin siya. Pero pag tayo taus-pusong nananalangin sa Kanya, patuloy niya tayong pakikinggan at aayusin ang ating mga buhay. Ano? Sana nga lang sa pakikinig ng Diyos sa ating mga panalangin at ibinigay ang ating kahilingan, nawa ay magpatuloy na tayo sa kabutihan, no? Sa pagsunod sa ating Diyos, at sa Kanya lamang tayo manalangin, sumamba, at siya lamang ang ating purihin, ano? Para magpatuloy ang ating ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa bawat isa sa atin magpatuloy ang Kanyang pagbigay ng napakaraming biyaya para sa ating buhay, ano? Magpapatuloy tayong maging maayos, maging malakas, maging masagana at maging tagumpay kung tayo lang lahat ay kung tayo ay susunod sa Kanya, makikinig sa Kanya, sasamba sa Kanya, at siya lamang ang ating Diyos na pupurihin.
no? Magpatuloy tayong magpasalamat at huwag tayong mawawala sa kanyang presensya, no? Magpatuloy tayo sa kanya. Yun ang kanyang kagustuhan, yun ang kanyang kahilingan, yun ang kanyang utos, ano? Gumawa ng tama, magmahalan ng tama, magpatawad ng totoo at magpakumbaba sa bawat isa. Yun ang kanyang gusto sa atin lahat. At sambahin siya ng buong puso at kaluluwa. Tanggapin ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang anak na ating Panginoong Kristo ng buong buhay, no? Ng buong puso at kaluluwa. Natanggapin na siya lamang ang ating tagapagligtas at wala ng iba. Yun lamang at sigurado ko, pagpapalain tayo ng Diyos. Magpapatuloy tayo sa magandang pamumuhay at sa ating pag-alis dito sa mundo na to, sa pag-iwan natin sa ating lupa, katawang lupa, ay tatanggapin tayo ng ating Amang Hari sa langit dahil nagpatuloy tayo sa ating kabutihan, sumunod tayo sa Kanya at tinanggap natin ng buong puso ang ating Panginoong Kristo na ating tagapagligtas. Yun lang po. No? Maraming salamat pong muli sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito, no? At nawa ay marami na naman tayong natutunan at lagi natin isa puso't isipan ano yung sinasabi ng ating Diyos na yun nga yung nabanggit ko kanina na magpatuloy tayo na sambahin lamang siya, no? Wala nang iba. Dahil siya lamang ang ating Diyos. Wala tayong ibang dapat sambahin na gawa-gawa lamang ng mga tao, ano? Dahil ang gawa ng tao, hindi naman niya nakakarinig. Wala naman niyang mata na nakakakita sa ating sitwasyon, kundi ang ating Diyos na buhay na nasa langit. Nakikita niya lahat ang ating ang nangyayari sa ating buhay, sa ating mundo, at naririnig niya ang ating mga panalangin, ano. At hindi pa nga tayo nagsasalita, hindi pa nga tayo nananalangin. Alam niya na ang ating puso. Alam niya na ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Alam na niya ang sakit na nararanasan natin, no? Kung tayo lamang ay lalapit ng taos-puso sa Kanya. Sigurado ko, pakikinggan niya tayo, pakikinggan niya ang ating panalangin at ibibigay niya ang ating mga panalangin. Salamat. At inaanyayahan ko ulit kayo sa ating panalangin ngayong umagang ito. Magsiyoko po tayo. Ihanda natin ang ating puso sa ating pakikipag-usap sa ating Panginoon sa langit. Sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay buhay sa lahat. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa, na nagbigay buhay sa bawat isa sa amin at sa lahat ng may buhay dito sa aming mundo. Lord, maraming salamat pong muli, Lord, sa iyong mga salita na aming nabasa at narinig na naman ngayong umagang ito, Lord. Salamat, Lord, dahil sama-sama na naman kaming nakinig ng iyong mga makapangyarihang salita, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong mga salita upang kaming lahat ay ayusin, linisin, O God. Upang kaming lahat ay bigyan ng katatagan sa aming pananampalataya, babala, O God, kaalaman, karunungan at katagumpayan sa iyong mga salitang makapangyarihan, O God, na bigay sa aming mga tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, nawa nga po, your ways, Lord, ang aming sundin. Yung iyong kapamaraanan nawa ang aming gawin hanggat kami nabubuhay, O Diyos, nang upang kaming lahat ay maging maligtas lahat, O God, sa aming kasalanan. Lord, nawa turuan mo kaming maging mabuting tao para sa inyo. Turuan mo kami na ikaw lamang ang aming sambahin dahil yun lang ang nararapat naming gawin, na ikaw lamang ang aming sambahin, O Diyos. Dahil ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nagbigay ng buhay sa amin. Ang Diyos na buhay, O God. Ang Diyos na nakikinig at nakakakita ng lahat ng nangyayari. At lahat ng aming paghihirap ay iyong nakikita. Ikaw lamang ang Diyos na nakakagawa ng, O God. Ikaw lamang ang aming Diyos. Ang Diyos ng aming buhay, O God.
Lord, turuan mo kami ng tama. Turuan mo kami maging mabuting tao. Turuan mo po kami maging malinis para sa iyo, upang kami iyong tanggapin sa iyong kaharian. Lord, ang lahat ng tao, matalino man o hindi, mayaman man o hindi, sa iyo ay pantay-pantay, O God. Linisin mo kami lahat at pag-isipin ng tama at mabuti lamang. Ang mga scientist, Lord, ang mga aming presidente, Lord, ang aming mga presidente sa bawat bansa, O God, ang mga doktor, nurse, sundalo, Lord, pulis, O God, mga barangay captain, mayors namin, O God, lahat, Lord, ng tao sa buong mundo. Linisin mo po ang kanilang mga puso't isipan, patatagin, Lord. At naway sila rin ay sumunod lamang sa iyo, na gumawa ng kabutihan na tama na iyong kagustuhan lamang, O God, upang maging maayos ang aming mundo, upang maging maayos ang aming buhay, upang maging matagumpay ang mundo, upang maging matagumpay ang bawat buhay namin, maging sagana at tagumpay, O Diyos. Turuan mo po kami. Huwag mo kaming pabayaan, O God. Samahan mo po kami araw-araw. Oras-oras, O God, sa aming buhay. Huwag mo kaming pabayaan. Huwag mo kaming kalimutan, O God. Kaawaan mo po kami, O God. Kahabagan mo po ang lahat ng taong inyong ginawa. At pasamahan mo po kami sa iyong mga libu-libong anghel, Lord. Ang aming mga tahanan, lugar, ang aming bansang Pilipinas, Lord, ang buong mundo, Lord. Ipakalat mo ang iyong mga mabubuting mga anghel upang maging maayos ang aming pamumuhay, maging ligtas kaming lahat, O God, upang maging masagana kami at tagumpay, O Diyos. Lord, salamat, Lord, dahil alam ko nakikinig ka sa aming mga panalangin. Dahil kasama ka namin ngayon, O God. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, kasama ka po namin at nakikinig ka sa aming mga panalangin ngayong oras na to, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Pinupuri ka namin, O God. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos. Salamat, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, O God. Lord, nakikita mo ang sitwasyon ng aming mundo. Marami pong namatay, marami pong nagkakasakit, maraming nagkakahawaan, O God. Pati Lord, mga frontliner na naglilingkod, nagtatrabaho ng maayos upang kami tulungan sa aming mundo. Ingatan mo po sila dahil sila rin po ay nahahawahan. Lord, aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tanggalin mo na po ang nCoV na yan, ang virus na yan, O God. Linisin mo na ang aming mundo, ang hangin, O God, na nagbibigay buhay sa amin, ay linisin mo na muli, O God. Wala na pong muling mahawa pa, magkasakit pa at mamatay pa. Kahabagan mo po ang bawat isa sa amin, O God. Please, Lord, please, Jesus, please, Holy Spirit, wala na po nawang maimbento pang masamang virus o anumang masamang chemical, O God, kundi ang lahat ay mag-isip na lamang ng tama, O God. Puro kabutihan na ang mga yan ay sumunod na lamang sa iyo, makaimbento na lamang ng ikagaganda ng aming mundo, na ikagiginhawa ng bawat isa, ikaliligtas ng bawat isa upang kami iyong kalugdan lahat, O God. Please, Lord, hipuin mo ang aming mga puso, ang aming kailaliman ng aming mga puso iyong hipuin upang kami maging maayos, mabuti at malinis para sa iyo, O God. Please, Lord, please, Jesus, please, Holy Spirit, tulungan mo po ang bawat taong inyong ginawa. Kahabagan mo po kami lahat. Thank you, Lord, dahil alam ko pong kami magtatagumpay. Dahil kami iyong napapakinggan at pagbibigyan pa sa aming kahilingan sa isa pang pagkakataon ng aming buhay. Kami ay magiging tagumpay. In Jesus' name, O God, in Jesus' name. Lord, siniselyohan ko na ng banal na dugo ang aking panalangin ng aming Panginoong Kristo ay tagumpay na, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo, ng aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Thank you uli. Magandang umaga po sa lahat uli. At salamat mong muli sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading ngayong umagang ito. God bless po sa lahat. Mabuhay po tayong lahat. At sa mga bago pa lang sa aking page, sa aking channel, mag-subscribe po kayo. At i-like nyo po ang ating mga videos. At
click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bago pa nating Bible reading at mga iba ko pang i-upload na video. No? Salamat po muli. Salamat sa inyo. Salamat. Magandang umaga. Salamat.